Ano po ba yung mga testo tablets? Ako bro, napaka good timing mo naman kasi meron talaga akong gustong i-explain ngayon. It's all about testosterone tablets, pero this is more of an explanation tungkol sa T-pills. Kung napanood mo yung video ko na ito, ayan, in-explain ko dyan kung bakit o ano yung mga best testosterone dito sa Pilipinas. Kung ano yung nabanggit ko dyan na best testosterone, yun pa rin yung best as of the moment. Napakahalaga nitong video na to kasi nung nirelease ko to sa Facebook ko, ang daming inquiries, ang daming mga tanong. Though nasagot ko naman yung mga iba para saan, ano effects, magkano at para kanino. I'm pretty sure na interesado ka din sa mga sasabihin ko about T-pill na bagong product natin. Although hindi siya bagong product, no? This is around for many decades na. Usually nagji-gym or mga athletes ginagamit to. Karoon ng stigma before na some athletes inaabuso nila to. Kaya naging bawal sa mga athletes gumamit nito kasi it can enhance their training results. More about this product habang nagtutuloy-tuloy tayo sa interview na to, no? So matagal nang merong ganito. Ang kaso lang dito sa Philippines, as of the moment, napakabihira yung nireresetahan nito. Para kanino rin po yun? Para sa mga taong lalaki o babae na may low testosterone, they used to prescribe this to them. Nakakatulong siya para maging normal yung testosterone level. For trans men din, though wala akong kilalang tao na niresetahan nito, nung nag-start ako mag-T or nag-start ako mag-research, more on injections na talaga. Sa video na yun, bro, malalaman mo kung bakit. So anyways, injections, ito naman oral. So yun yung pinagkaiba niya, oral ito. So ano naman po yung T-pill? T-pill is an anabolic steroid. Active ingredient is methandrostenolone 10 mg. So in some sense, kamag-anak niya si testosterone. Papakita ko sa iyo itong mga effects na to. Ayan, tignan mo. So T-pill is an anabolic steroid. So yung sabi ko nga sa iyo, parang kamag-anak yan ni testosterone. So developed mainly for performance enhancement. Okay, mamaya explain ko more on kung ano ibig sabihin nito. So you will get some of these effects. This supports testosterone levels, energy, and endurance. T-pill helps enhance the results of your workouts and consistency. So, yung pinaka-effect niya is muscle growth and fat redistribution. If ever di mo pa alam, it means yung mga ibang fats ay lumilipat sa ibang pwesto o area. For example, usually ang dibdib talaga, napakaraming fats. And then, yung hips, maaaring lumipat yan sa abdomen para magkaroon ng male-looking or male appearance yung katawan. Maaari ding magkaroon ng increase in red blood cell count and also, mag-i-increase din yung energy. Some of the effects also, so just like testosterone injections, maaaring magkaroon din ng pagbaba sa boses, facial and body hair growth, cessation of ang hirap mag-English, bro. Pagtigil ng ating monthly dalaw, skin changes, and more, etc. pa yan. So, always remember, bro, not everybody will experience all of these changes the same way or all of them. Effects depend on dose, genetics, age, health, consistency of workouts. So, kaya nabanggit dito yung workouts kasi ang T-pill, mas beneficial siya kung nag-workout. Hindi naman sinabing workout yung mga heavy workouts, alam mo yun, yung parang mild to moderate workouts lang. Cardio, for example, 10,000 steps daily. And then, regular lab monitoring and checkups are encouraged. So, syempre, mas maganda pa rin na meron tayong checkups or aware yung doctor natin. Aware kung ano yung mga tinitake natin. So, yan, it's not required, pero mas maganda pa rin na meron. O nga pala, ba't ka nakaganyan? Tanggalin mo nga yan. Ay, sorry. So, para kanino po yun? Pwede to sa mga cis men or lalaki na ipinanganak na lalaki na may male parts na gusto makakuha ng effects ng halimbawa yung for bodybuilding or muscle growth. And pwede rin siya sa mga trans men. Pwede siya sa on-T, pwede rin sa hindi on-T. Yun, mamaya sasagutin ko kung pwede ba siyang pagsabayin. As long as may effect ka dito na nakikita na gusto mong mag-gain, pwede sa ito. Pero may tamang paggamit, paano ba siya gamitin? Okay, tingin ka dito. Bibigyan din kita nito bago ka umuwi. Meron kang reference. This is a T-pill system. Meron siyang dalawang alternate sets or alternate phases. So, meron tayong T-pill 1 and T-pill 2. Sa T-pill 1, this is the activation phase for 6 weeks. And 6 weeks lang din, this is to make sure na hindi sosobra ang pag-take mo. And yung freebies, nakalagay din dito na freebies included are chosen to maximize absorption, reduce fatigue, and boost early progress. So, 1 pill a day. Anytime naman, pwede naman. Mamaya, i-explain ko pa kung ano yung mga benefits na mga nilagay ko, sinama ko freebies. So, sa T-pill V2, or ito yung pangalawang phase, 6 weeks din. This is more on recovery and maintenance. Overall, sinusuportahan niya yung T-pill therapy mo. So, ganun din siya, 1 pill a day. So, dito naman tayo sa mga freebies, kung ano yung mga benefits ng mga kasama na libre ko lang ibibigay. Yung isa, Calcium Plus. Calcium Plus contains also vitamin D3, magnesium, and zinc. Testosterone helps increase bone density. Yung calcium citrate, it ensures better calcium absorption, especially if you're not eating dairy. It gives
protection against bone loss or fragility in early stages of hormone therapy. Again, may laman siya calcium citrate, vitamin D3, magnesium, and zinc. Yung vitamin D3, often pinapartner talaga to sa calcium kasi nga isa siya sa mga key hormone regulator and muscle support vitamin. So, it also boosts testosterone production naturally, lalo na if nag-workout ka or pagod ka talaga sa trabaho. Yung magnesium naman, it's crucial for muscle recovery and relaxation. Okay, nagpo-prevent din ng cramps, fatigue, soreness after intense training kung mag-intense training ka man. And biotin naman ito it's a vitamin or supplement for nails and hair. Supports healthy facial hair and beard growth. And also, yung sa melatonin naman, melatonin aids in sleep, tulog. So nakakatulong to sa mga nagtitake ng T-pill by encouraging deep quality sleep. Yung ashwagandha naman, this is a natural adaptogen perfect for balancing the physical and emotional toll of transitioning or taking T-pills and training kung ikaw ay nag-workout. It reduces cortisol, the stress hormone, which can block testosterone effects. So, this may help support muscle gain and natural testosterone response. Kaya ina-add din siya natin as a freebie. So, bawal naman siya sa may mga liver problems. For example, hepatitis, fatty liver, at any kidney issues. Bawal din siya sa may mga heart disease. So, as a cis man naman, kung prone or may gynecomastia or yung paglaki ng dibdib, pag-isipan din mabuti ang paggamit nito. Kasi, once na sobra-sobra na yung tinake mo nito, may tendency siya na mag-aromatize, which is nangyayari din sa testosterone. Kapag sobra-sobra na yung tinitake mong testosterone, mako-convert siya into estrogen. So, imbis na magkaroon ka ng masculinizing effects, mangyayari yung kabaligtaran. Also, hindi ko rin ina-advise yung mga tao na mayroong mental health disorders. Pero kung meron ka naman doctor, kahit ano pang health condition na meron ka, the most important thing is may nagmo-monitor sa'yo, merong mga karampatang lab tests para ma-make sure pa rin natin na okay ka. Pero sa may mga concern sa mga nabanggit ko, mas okay mag-T-pill 2 ka na lang. Meron tayong August promo. Pakita ko sa'yo yung sample. Ito rin yung sinend ko sa mga nagtanong. So, meron tayong dalawang set, 6 weeks, 6 weeks. Para malaman mo yung buong details nito at hindi umaba tong vlog natin, isasend ko na lang sa'yo sa mga mag-i-inquire pa rin, isasend ko sa inyo yung full details and kung gaano kalaki yung madi-discount nyo once you take this opportunity na nagbigay ako ng mga freebies and promo. And then, bibigay ako 10 tao lang na manonood ditong video na to. Gagawin natin na buy one, take 2. So, for example, isang set lang yung bibili mo, bibigyan kita ng 3 sets. 10 people lang. I-comment nyo sa ilalim yung pinakagusto nyong effect from T-pill and mamimili ako ng magustuhan ko dyan na 10 tao. So, mas okay po ba to sa mga injections? Is this better than injections? No? This is a complex question. So, meron tayo ditong compare natin siya sa injections versus oral pill, T-pills. Okay? So, sa dosing and frequency, yung injections, gaano kadalas mo siya i-take ay 1 to 3 kada buwan. Tapos, ang stability niya is stable. That's why isa sa mga best for me. That's why this is one of the best na nabanggit ko doon sa vlog na yun. Anyways, nasa description yun. Is this common? Yes, it's very common. So, kung injection, 1 to 3 times a month, yung T-pill, 1 to 2 pills a day. Is this common for trans men? This is very rare. This is very rare kasi kung tatanungin natin yung mga doctors, baka aware sila pero hindi nila talaga to i-offer. As far as I know, hindi talaga siya nire-reseta kasi ang nire-reseta nila is injections. So, mamaya sabihin ko sa iyo kung pwede ba tong pamalit sa injections or is this better than injections? Yung absorption naman niya, ito, malaking difference. So, pagdating sa injections, like testosterone and sustanon or Vivian, na-absorb siya directly sa muscle or fat. Sa muscle kung intramuscular. Pupunta siya sa bloodstream and yun nga, mas stable yung release niya. And then, ito naman kasing oral pill, since it taken by mouth siya, dadaan siya sa liver muna. So, medyo less predictable daw ito. At rare cases, this can cause some changes in the mood, kaya nga tayo nagpa-freebies para kontrahin yun. Ito namang oral is, it often loses potency after going through digestion and liver breakdown. Ito yung tinatawag na first pass. So, ibig sabihin, dun pa lang sa tiyan mo, marami nang natunaw, marami na siyang, kumbaga marami nang nasayang bago siya mapunta sa bloodstream mo. Meaning to say, yung isang tablet, hindi yan buong buo na metabolize ng katawan mo. Ngayon nalaman mo na itong information na to, huwag mo sasobrahan yung pag-take mo, okay? And then, hindi rin siya pwede sa long-term use. Kaya nga, yung T-pill system natin is 6 weeks taking T-pill 1 and then 6 weeks T-pill 2. And hindi pwedeng tuloy-tuloy T-pill 1. Pwede pagsabayan yung T-pill 1 and T-pill 2. Pero hindi pwedeng puro T-pill 1 lahat na sunod-sunod. So, kailangan drink lots of water and avoid alcohol and other drugs that stress your liver. So, wag muna tayong masyadong hayok sa alak. So, and then if you have existing health issues or you take other medications, kailangan mo talaga muna magkonsulta sa doctor mo. Caution lang and para aware ka lang, hindi talaga nila to ire-reseta. Kung onti na po o gumagamit ng injections, pwede rin po bang gumamit ng T-pill? So, is it safe na isabay sa testosterone injections?
Yes, safe naman as long as hindi nga sosobra. This is important question kasi this also begs the question kung pwede ba siyang ipangpalit sa testosterone injections. Yun, the answer is no, hindi siya pwedeng ito na lang i-take mo, hindi ka na mag-i-injection. Kasi this only enhances the effects, it boosts some effects, but it will not give you all the possible effects that you can get na makukuha mo sa injections. So, this is also one of the reasons kung bakit injections pa rin talaga ang pinagkakatiwalaan ng nire-reseta ng mga doctors natin na marunong sa testosterone therapy. And masegue ko lang kung kailangan mo or viewers ng doctors for this or medical transition or taking testosterone lang yun, you can chat akin. Pwede kayo mag-send ng message. Tulungan ko kayo makakuha ng doctor and also, tulungan ko na din kayo makakuha ng supply kasi I've been a seller since 2019 pa. Ito yung Facebook page ko, Euphoria Supply Premium. Sa akin, Raw Euphoria Supply Raza the second. Pag nag-take po ba ako ng tipin, mas mabilis ako mag-gain ng muscle at pwede po ba ako mag-lose ng fats? Yes na yes kung willing kang mag-effort, like light to moderate workouts. Sinabing workouts, hindi naman kailangan mag-gym, hindi naman required yun. As long as you do some body weight workouts like push-ups, walking, jogging, pwede na yun, may effect na yun. Pero mas okay pa rin syempre, di ba, kung may budget ka, mag-hire ka ng coach para masabi mo sa coach mo kung ano yung goal mo para matulungan ka niya na ma-achieve yun with the help of tipil. So, okay na po tayo doon, hindi po siya yung pag nag-take nito, magically, magiging maskulado ka na. So, Kuya Ro, magkakaroon din ba ako ng facial hair at bababa yung boses ko? It's possible kasi two of the effects na maaari mong makuha in taking tipil. Tapos lalong-lalo na on testosterone ka pa.